ang pinakamalakas na ability sa loob ng One Piece verse, ang Domi Reversi. And just recently nakita din natin na gamitin ito ni Imu sa pinakamalakas na pirate sa kanilang era, kay Rox B. Sebek, na immediately by the end of the panels nakita natin doon na unti-unti na nga siyang nagiging isang devil. At mismong sa chapter din yun natin mapapagtanto na truly si Imu talaga ang pinakamalakas na being sa loob ng kwento. Ang anim na pinakamalalakas na mga tao sa panahon na yun, nagtulong-tulong gumawa ng isang napakalakas na atake na pinag-combine ang lahat ng kanilang pinakamalalakas na blows. Pero hindi yun tumalab, kinain yun ni Imu ng parabang wala lang. At ang pinakamalakas pa nga sa kanila arguably ay ginawa niya pang isang devil sa pamamagitan lamang ng isang ability. At yun ay ang Domi Reversi, na dahilan kung bakit napakaraming nagtataka, mahina daw pala itong si Rox. Maraming nagsasabi na isang fraud daw itong si Rox, na nangangahulugan na hindi siya ganun kalakas dahil dinablan siya ng Domi Reversi, na hindi ganun ka-OP, hindi ganun ka-competitive ang kanyang level ng haki kaya tumalab sa kanya ang ability na yon. Pero ano nga ba ang Domi Reversi? Nakita natin ito first time nang mangyaring Elbaf arc nang sumapi si Imu sama kay Gunko, ang isa sa mga miyembro ng Holy Knights. Doon natin nakita ang pinakaunang pag-appear ng napakaraming iba't ibang abilities nitong si Imu, tulad na lamang ang kanyang magic book. Ang book na nakakapagsamon ng kung ano-anong mga bagay, tulad na lamang ng weapons ng sword at ng baril, ng mga kanyon na ginamit niya kontra sa mga giants. And to put it simply, ang Domi Reversi ay ang ability ni Imu na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gawing demonyo, gawing devil ang mga targets niya. Mga nagsisilbing puppet na susunod sa kung anong gusto niya at sa ibibigay niyang mga commands. Tulad na lamang ng nangyari nga sa Elbaf, na kung saan after ma-turn ng mga giants kasama ng kanilang chief na si Dory at si Brogy, ginagawa na nito ang kagustuhan ni Imu. Tina-target na nilang ibang mga higante, habang ang lahat ng iba pang naaabutan at nasasakupan ni Imu ay ginagawa din yung mga devils. Pero kung paano ito nagwo-work, kung ano ang explanation sa likod ng ability yon ay hindi pa sa atin ni-specify ni Oda. At yaan ang pag-uusapan natin sa video to. Dito din natin pag-uusapan kung totoo nga ba na mahina si Rox o sadya lamang na napaka-OP ng ability na yon kaya tumalab ito sa kanya kahit malakas pa ang kanyang haki. Since 2 beses pa lang naman natin itong nakikita, 2 beses pa lang ito ginagamit ni Imu. Ang pinagkaiba lamang magkaiba ang kanyang pag-apply nito. Una, sumapi lang siya dito kay Gunko at sa pangalawa naman, mismong siya mismo ang nag-merge ng kanyang physical na katawan dito kay Saturn. Unang tanong, mangangahulugan ba ito na kahit na sinong targetin ni Imu, kaya niyang gawing devil? Ibig sabihin nun, magsisilbing parang Diyos na siya sa kwento ng One Piece. Dahil automatically kung sino makasalamuha niya, pwede niyang gawing devil ng walang kahirap-hirap. Nagagawa ng isang napakatigas na plot na almost as if ang magiging rason na lamang para talunin si Imu ay ang plot armor, which is kinda unlikely. I think may condition nito, hindi ito basta-basta magagawa ni Imu ng walang kahit na anong rason. For sure, there are measures na kailangang ma-meet muna nitong si Imu para magawa niyang devil ang isang target. Mga conditions na makikita natin sa 2 beses na ito na ginamit ni Imu ang Domi Reversi. Una, nakita natin sa 2 scenes na yon, pareho dito kay Brogy at kay Rox na pareho silang galit na galit. Pareho silang enraged na agad na sumugod at umatake dito kay Imu bago mangyari ang transformation nila. Si Brogy na galit dahil na nga sa inaatake ng mga Holy Knights ng world government ang kanilang sariling homeland na ang Elbaf. At ito namang si Rox, hindi pa naman talaga siya actually galit at the beginning, pero pinaprovoke siya nitong si Imu, na para bang sinadya nitong si Imu na banggitin ang tungkol kay Teach at ang kay Eris para magalit talaga itong si Rox. So there is no denying it, parehong galit itong si Brogy at si Rox na pwedeng maging isa sa mga kondisyon. Another possible condition is that kailangang nasa homeland sila mismo para gumana ang Domi Reversi. Pareho nating na-witness na itong si Dory at si Brogy, nasa homeland sila, nasa Elbaf Island sila. Sa Elbaf mismo nag-take place ang pag-turn sa kanila into demons. Doon ginamit ang Domi Reversi nang nakasapi itong si Imu kay Gunko. At dito naman kay Sebek, alam nyo naman guys na binanggit mismo na Sebek na ang hometown daw niya, ang homeland niya ang paggaganapan ng susunod na tournament.
Kung may iba sa inyo na hindi naniniwala sa information na ito, balikan nyo lamang ang conversation sa gitna ni Harald at nitong si Sebek bago hayaan ni Harald dumiretso itong si Sebek sa God Valley Island. So with that given, ang pangalawang possible na condition is that dapat nasa homeland sila para magisilang mga devil para tumalab ang Domi Reversi mismong sa lugar kung saan doon talaga sila nakatira, na pwedeng maging isang rason din guys kung bakit inantay pa ni Imu na makabalik itong si Sebek sa God Valley bago niya ito talunin. Dahil kung nasa loob nga sila ng Marijoa, posible na hindi mamimit ang kondisyon na ito kaya hindi niya magagawang isang devil si Sebek doon. Na napaka-plausible guys dahil na-witness naman nating lahat, kahit binastos ni Sebek ng ganun kalala si Imu sa flower room, hindi niya ito tinalo. Hindi siya dito pumalag. Possibly dahil alam niya na hindi pagagana ang Domi Reversi sa pagkakataong yon. At pangatlo naman, kailangan niya itong ma-inflicta ng damage or possibly kailangang may ma-insert siya sa loob ng katawan ng kanyang targets para maging successful ang paggamit niya ng Domi Reversi. Tulad ng unang dalawa na nabanggit, pareho din itong nag-take place sa Elbaf Arc at dito sa flashback na ito sa God Valley. Nakita natin na after ngang dakoten ni Brogy itong si Imu or itong si Gunko, pumalag siya at kumawala sa pagkakahawak sa kanya ni Brogy sa pamamagitan ng dalawang weapons na kinuha niya mula sa magic book. Una ay ang sword or ang dagger na itinusok niya sa kamay nitong si Brogy. At pangalawa naman, ang double barrel na baril na ibinaril nga niya sa kamay din ni Brogy kaya naputol ito. At kay Rox Sebek naman, kinailangan niya din munang matusok muna ang katawan nitong si Sebek bago niya gamitin ang Domi Reversi. Dahil bakit hindi niya yun gamitin agad nang magkita pa lang sila? Napakatagal nilang magkaharap na magkausap pero hindi yun ginawa ni Imu. Ginawa niya yon after niyang matusok ng kanyang dalawang tentacles itong si Sebek. At hindi lang din yun guys, kung titingnan nyo din sa previous chapters, hindi lamang si Brogy ang inatake niya. Maging ang ibang mga giants, ginamitan niya ng isang napakalaking kanyon na nanggaling sa isang magic circle. Kaya possibly, ang ibang mga higante na naging devil, tinamaan din muna ng kanyang atake. Kaya mataas ang tsansa na kailangan ding ma-damage muna niya ang target bago ito tabla ng Domi Reversi. Or baka naman, merong something sa ginagawa niyang mga atake. Sabihin natin na sa sword na itinusok niya kay Brogy or sa baril na ginamit niya para putulin ang braso ni Brogy ay may nakalagay na something na magte-trigger sa katawan ng mga ito para maging devils sila. Tulad na lamang nitong si Rox, kinailangan munang matusok niya ang katawan nito na possibly may inilagay siya sa loob ng mga sugat na yon habang nakabaon ng kanyang tentacles na mag-a-activate ng kung anuman sa katawan ni Rox na magto-turn sa kanya into a devil. At ang ikaapat, ang pinakahuling possible na condition is that kailangan nanggaling sa isang special na lineage, nanggaling sa isang special na bloodline ng kanyang target para gumana ang Domi Reversi, na parehong tinataglay ng mga targets niya sa dalawang beses na ma-witness natin na gamitin ito ni Imu. Kay Dory at kay Brogy na parehong nanggaling sa Giant Clan or sa mga giants na nasa loob ng Elbaf Kingdom, at dito naman kay Sebek, ang pagiging isang miyembro ng Devi Clan. Pareho itong special na lineage, parehong special na bloodline. At hindi pa ito ginagamit ni Imu sa kahit na sino na normal na tao lang. Kung iisipin nyo guys, ang apat na ito ay napakataas ng tsansa na totoo at posibleng mga literal na kondisyon talaga para gumana ang Domi Reversi. At pwede din nating ipag-connect ang ikatlong kondisyon at ang ikaapat na kondisyon na ang pag-atake nitong si Imu na meron siyang nilalagay sa loob ng katawan ng kanyang mga target ay maaring isang trigger, isang reactor na hahanap ng special factor sa katawan ng may mga special na bloodline, special na lineage. Na kapag naka-reach yon ng kung anumang factor sa katawan ng special na dugo na yon, magre-react yon at yon ang magto-turn sa kanila into devil. And also, additional informations guys, na alam kong napakarami sa inyo ang hindi gaano nakapansin. Marami sa inyong nag-overlook, maging ang ibang mga analyst pa, na kung papansinin natin, ang mga giants na ginamitan ni Imu ng Domi Reversi sa Elbaf ay nag-turn, literal na umikot sila sa ilalim ng lupa. Nakita din natin doon na may nag-appear ng mga magic circles sa kinatatayuan nila. Lahat ng mga giants sa loob ng Elbaf na different sa nangyari kay Rox. Walang kahit na anong tulad nun, hindi umikot si Rox, walang nag-appear na magic circle. Naging na lamang siyang isang devil right away after gamitin ni Imu ang Domi Reversi. Ang isa pang pinagkaiba, nakita natin ang mga giants na buff silang lahat. Nakita natin na lumaki sila,
mas naging mas malalakas daw ito kumpara sa kanilang original na mga forms. Pero kung titingnan natin si Rox, wala halos nagbago sa kanya. Para bang naging napaka-devilish lamang ng kanyang muka, na possibly pwedeng ibang type, ibang variant ng Domi Reversi ang ginamit ni Imu dito kay Rox, or baka naman isa lamang ito sa mga difference na na-brought up nang dahil lang nga sa itong si Imu ay sumapi lamang kay Gunko sa Elbaf, while on the other hand ngayon sa arc na ito sa flashback ng God Valley, siya mismo ang pumunta para mag-merge kay Saturn, na dahilan kung bakit hindi niya na ginawang mag-chant, hindi niya na kinakailangan ng napakarami pang ibang bagay at kaya niya itong i-activate instantaneously. Ngayon ang isa sa pinaka-controversial na argument, mahina nga ba si Rox? Hindi ba ganun kalakas ang kanyang haki kaya tumalab sa kanya ang Domi Reversi? Ang sagot dyan is that, hindi. OP si Rox. Alam natin guys na ang nakakatapat lang dito kay Rox ay walang iba kung hindi si Harald. The only reason kung bakit gumana sa kanya ang Domi Reversi is that hindi niya ito maka-counter physically. Hindi niya ito maka-counter ng ganun kadali. Dahil kahit na oo, meron niyang kasabihan sa loob ng kwento na haki transcends all, hindi ito nangangahulugan na haki is absolute. Oo, kaya nitong counterin ng ibang mga devil fruits tulad na lamang ng pag-atake sa mga Lugia devil fruits, pero hindi yun ganun kasimple. Kaya nitong counterin ang mga bagay na may limitasyon lamang, tulad na lamang ng paggamit ni Lo ng kanyang room. Kahit na gaano pa kalakas ang iyong haki, hindi mo magagawang i-cancel out ang room nitong si Lo dahil hindi yun kayang counterin ng haki physically. Hindi yun isang tangible ability. Hindi lang ito nag-a-apply sa ability ng Ope-Ope no Mi, kung hindi maging sa iba pang madadayang hacks na ability, tulad na lamang ng mind control abilities, mga abilities na may kinalaman sa soul, mga abilities na may kinalaman sa consciousness. At tulad nga ng nakita natin sa Domi Reversi, hindi ito isang physical ability. Isa itong napaka-OP na hacks na kayang i-turn, possibly maging ang soul ng target nito into a devil. Kaya tumalab yun kay Rox kahit na malakas ang kanyang haki. Pero to be fair naman, we also cannot deny the fact na possibly may haki din talaga itong si Imu. At mataas ang tsansa na malakas din yun. Napaka-OP din ng haki niya. Dahil nakita nyo naman, kahit hindi directly tinitingnan ni Imu ang buong island galing sa itaas, nalaman niya kung nasaan ang lokasyon ng mag-ina ni Eris at nitong si Teach. Isang feat, isang kakayanan na nakita pa lang natin once sa isang underrated character. At ang character na yon ay itong si Enel. Dahil sa loob ng range ng kanyang mantra, nakikita niya at nalalaman niya kung anong mga nangyayari. Nakita din naman natin itong once na mai-perform nitong si Luffy at ni Loki nang maramdaman nila na bumagsak si Chopper at si Gyaban sa Underworld. Pero what do you think? Do you agree with this analysis or mas naniniwala ba kayo na instantaneously without any condition kayang i-perform ni Imu ang Domi Reversi? Ilagay nyo lang ideas nyo sa comment section below and I promise you guys, binabasa ko ang lahat ng comments nyo. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.